Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? Apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na. Ano nyo to, ha? O, sige, game. Dito kay Cielo Magno. Etong sila nanay, uuwi na. Yung kasi pinangakong 1,000, hindi pa ibinibigay. Yan ang problema dyan, mga kababayan. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Alam niyo na ho gagawin yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, trending ho ngayon sa social media. Etong ginawang rally nitong mga makakaliwa, mga kampo ni Trililing at mga kampo nitong si Tambaluslos diyan sa EDSA. At yung ibang mga dumalo, in-interview ho ng mga reporter at ang sagot nila, nagpunta lang daw ho sila sa lugar na yan dahil pinangakuan sila. Heto, pakinggan ho natin ang buong report ng GMA News. Matindi ho ito mga kababayan. Nagsagawa ng kilos protesta ng iba't ibang grupong nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero hindi lang ang bise ang puntirya. Maging si Pangulong Bongbong Marcos gustong mapanagot ng isang grupo dahil sa issue sa 2025 national budget. At mula sa talagang sinabayan ho nila ng budget kasi medyo mainit para talaga namang mapag-usapan yung rally na yan. Pero ang diwa lang ho talaga ng rally na yan, para sa impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Tuloy sa shrine, nakatutok live si June Veneracion. This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team one centralized workspace where we could easily manage all work. Vicky, dalawang magkasunod na rally ang nangyari ngayong araw dito sa may EDSA. Ang una ay kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pangalawa naman, silang dalawang ripang... Anak na tawa, bakit hindi pa pinagsabay? Halatang halata hong hindi organisado ang mga kabalbalan na ginagawa nila. Mantakin nyo yun, rally na lang sa isang araw, hindi pa ho nila mapagsabay. Di ba? Ganyan ho sila kabangag. Pati ho yung mga rallyista, nahawa na rin. Sandali. Oo nga naman. Ba't nyo pa pinagsabay? Konti na nga yung una. Gagawin nyo pang dalawa. Wala nga kayong nagawin. Nagsama-sama na nga kayo eh. Di ba? Hindi na kayo mananalo. Kung talagang mananalo pa kayo, okay? At kung talagang malakas ang survey nyo mga tanga kayong mga tanso vlogger, ha? Di sana, maraming pumunta sa EDSA. Mga populs to, mga to, tawagan nyo pa kami mga garapata. Ha? Mas marami pa yung mga pulis sa inyo eh. Ibig sabihin nun, pag marami mga pulis, walang tiwala ang mga pulis sa inyo. Kasi mga ponguls kayo. Samantalong kami, nung nag-rally kami ng INC, di ba? Mga pulis, napakasimple lang eh. Simple lang yan, lakad-lakad. Kasi napakadisiplina ng INC. Sa inyo kasi, gumamit pa ang mga pulis ng riot, yung pang harang-harang, walang tiwala sa inyo, men. Mga sir, mga pulis, parang pinahiya mo naman ng mga pare. Pare ang nagpapunta dyan, parang wala kang tiwala sa mga pare. Bakit kayo nagdala ng mga shield nyo dyan? Ha? Hinarang-harangan nyo sila. Parang pinapahiya nyo yung mga pare, mga sir. Sakit, no? Mga father, ginagalang namin kayo. Asan ang sinasabi mo na maraming kayong membro? Yung pinaka-importante na dapat nasa EDSA kayo. Ako nga, DDS ako, pinupromote pa kayo para magpunta kayo sa EDSA, di ba? Ba't hindi kayo pumunta? Nagsasalita nga kayo, Father. Ito nakita namin sa video, nagsasalita nga kayo, Father, doon sa may stage. Bakit yung mga membro nyo, yung mga kasali sa rally, parang andun na nagkukwentuhan, hindi nakikinig sa inyo? Yan ba yung sinasabi nyo yung people's power? Wala, may people's power dyan eh. Baka kili-kili power. Diba? Anak ng weteng. Manood ba tayo? Sa administrasyon. Pulong Marcos ang puntirya. Tama, mga Charlie. Nagsama-sama ang mga pitch. So, may higit 150 lang naman nung sila. Tingnan nyo naman mga kababayan. Mamaya ho, meron nung magsasalita dyan. I-interview nung sila ng 24 hours.
Maririnig nyo ang mga sasagot nila. Napanood nyo sa ating intro. Ang grupong nagsusulong na maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Tinuligsa nila ang kawalan daw ng aksyon ng liderato ng House of Representatives sa tatlong impeachment complaint na inihain noong Disyembre. Kaya ang ating panawagan sa ating mga leaders sa House of Representatives, huwag tayong magpadala sa pressure, huwag tayong magpatakot, huwag tayong magpabuli. Aksyonan natin ang impeachment. Sabi, wag daw magpabuli. Hoy, bakla, ikaw nang bubuli. Anak ng bakla na to, ha? Asan ba yung mga tao? Ba't hindi, may nagre-reklamo na sa'yo, Sir Bakla? Ang ganda ng gupit mo no? Kaya sabunutan kitang bakla ka ano ba yan? Ayan lang ba yung pondo nyo? Napakadami nyo atang nakakuha ang pera. Bakit yan lang, ba't ang dami nagre-reklamo, hindi nyo bayaran? Patay na. Hindi na sila titigil sa panawagang impeachment hanggang hindi napapanagot ang pangalawang Pangulo sa mga pinagagawa nito gaya ng paglustay o bono sa confidential funds. Dahil sa mga ralista, sumikip ang kalsada at bumagal ang daloy ng trapiko. Yung mga crowd po kasi, masyado na naokupa yung kalsada. Kaya ang ginawa po natin dyan, yung mga pulis po natin, medyo sila po yung naging linya para yun po yung maging daanan po ng mga tao. Wait. May trolls dito. Bigyan natin ng pansin tong sa trolls. Asa ka pa, manalo, PDP. Di wow, tanga. Nakisaw-saw lang kayo sa INC. Hindi nyo rally yung INC. Engot ka pala. INC ako Balo ka palang trolls ko Alam mo ba yung mga INC sa amin? Kung ano sasabihin, alam mo bang pasok ang mga PDP laban? Ba't sasabihin pa na, baliw pala itong ano na ito Asan yung mga ano nyo? Nasaan yung mga, alam mo yung mga anong tawag dito, yung survey nyo Parang 2,000 tao lang sinusurvey nyo. Tapos, laglag. Nakikipagpustahan nga ako sa mga ano nyo mga vlogger nyo, tanso Sabi biglang nag-1 million. Sabi niya 1 million pusta. Sinabi ko lang, di wow, pumapalag. Tapos biglang gumunong-gunon na siya. Ang tinatanong ko, paano tayo magbabayaran? Kasi alam ko naman mga scammer to mga to. Ang tinatanong ko, paano tayo magbabayaran kung talagang 1 million? Sabi ko 100,000 para ma-sure. Ma-scam pa ako nun. Di ba? Sus, kahit naman mananalo pa ba kayo? Kung talagang mananalo kayo mga trolls, punta kayo doon sa EDSA, ba't konti lang to? Ibig sabihin yan, mindset ba? Mindset. Kung marunong kayo mag-isip at marunong kayo mag-mindset, di ba? Dapat ipapakita nyo dyan sa EDSA kung gaano kayo karami, mga engot talaga itong mga to. Woo! Nang bumuhos ang ulan, kanya-kanyang silong ang mga ralista. Umulan pala kanina, hindi ko kasi tayo nakantabay Pero palakpakan, nakalantoka, pambira Pagka siniswerte ka nga naman, pati ang kalangitan, ika nga alam ho nila na yung ginagawa nila na yan dyan sa EDSA, puro kabalintunaan. Nakiisa ho ang langit, ika pulasan tong mga samantalang kami, nag-peace rally kami, kinukuberang pa kami ng ulap. Biruin mo, mas may pundo pa yun, mas maitim. So, mas babagsak talaga yung ulan. Noon pala, yung Diyos, kinukuberan lang kami para hindi kami mainitan. Kayo, binagsakan kayo. Binagsakan ng mga lagya. Nagkasakit pa po yung iba. Yung iba, nagkasakit, hindi pa nabayaran. Itong susunod ng patawag, pupunta ba kayo? Ginagago na kayo ng mga team leader na nagbibigay sa inyo ng pera. Tigi 1,000, tig 1,500, bigay sa inyo 650, 600, 500. Tapos sa inyo pa yung yung arkilalang jeep. Huwag kayong maging bobo. Sabagay, bobo talaga kayo. Lahat na nagpunta diyan sa rally, mga bobo kayo. Tatanggap kayo 650, 600, 700. Ipagpapalit nyo yung karangalan nyo, dapat ang sisigaw nyo Duterte. Nasisigaw nyo yung impeach Sara, dapat ang sinisigay sa bunganga nyo, yung pagsuporta sa ating pangalawang Pangulo. Dahil nabayaran kayo ng 700, 650, 500, sisigaw nyo, impeach Sara? Mga baliw kayo. Wala pa kayong mga baong mga rinola, pumanghi dyan.
mga pulis nga, walang tiwala sa inyo eh. Ha? Kakaasar, no? Hindi ba parang kamote-moto, no? Ang aga kanina, naka-meg si yun, Manay. Baka nakahigop ng pulburon mga yan. Mana sa amo nila, sabi ni Nick TV. Paktay na. O, tuloy. Mga bayaran. Nag-uwian na sila bandang alas 12 ng tanghali. Pero ang mga senior citizen na ito, Ito. umuwing nagre-reklamo. Paktay. Alas 12 lang pala, nag-uwian na kayo. Kaya pala hindi kayo binayaran, Manay, nanay, tatay, na hindi kayo binayaran, na may nagrereklamo diyan sa kayo, nagrereklamo kayo na hindi binayaran yung hindi nila binayaran ang tuition fee. Ay hindi tuition fee. Yung lagay, yung bayad sa inyo. Hindi niyo tinapos hanggang alas 5, alas 6, alas 12 umuwi na kayo. Alam nyo, mga sir, ma'am, kayo bayaran nyo yan. Hindi naman nila kasalanan ng umulan, okay? Hindi nila kasalanan ng umulan. So nag-uwian na sila, di dapat bayaran nyo. Kasi nga umulan eh, magkakasakit sila, babayaran nyo 500. Oh, nag-arkila pa sila ng jeep. Magkasakit sila, bakit? Papagamot nyo? Mga siraulo to mga to. Nas ngayon ayaw yung bayaran. Kayo mga tanso kayo, mga siraulo kayo, mga gunggong kayo, kayo mga walang utak. Ha? Ngayon nyo ipaliwanag ito. Itong mga nasa rally ngayon na sinisingil kayo sa bayad sa pagsigaw-sigaw diyan, bayaran niyo sila, mga baliw. Woo! Nanggigigil talaga ako eh. Pinangaraw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Isa, doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ay, ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit pa Sino bang ano dyan? Sino bang promotor diyan? Sino ba yung mayat maya nag-iimbita dyan sa ano na yan, dyan sa rally na yan? Bigyan mo isang tutug diyan. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, 1,000. Ang galing nung yung nag-comment dito kahapon, Sir Edgar yun, Sir Edgar, maraming salamat from Novaliches. Hindi nagkasundo dahil tumanggi po yung mga taga Novaliches na pumunta ng rally dahil alam po daw talaga nila is 700 nga lang daw, Sir Edgar, di ba? Pero may 1,000. Ang alam ko ni Sir Edgar is 700. Ang binibigay po is 50 hanggang 500. Sila pa po ang mag-aarkila ng jeep. Trililing! Gawin mo pang Dubai ang Caloocan, ha? Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Asar talo tong mga tanso kayo. Nanggigigil ako. Asarap magmuro eh. Ha? Tinan nyo Say 1,000 daw. Ano, Shelo Magno! Yung 1,000 ibigay nyo! Yan ang problema dyan. Pagka hindi organic, pagka hinila lang ng kung sino-sino yung dumalo, pagka hindi nyo nabigyan, mag-iiyakan. Pero doon sa INC rally, wala ko tayong narinig na ganyan. Siyempre. Yan ang problema dyan. Ngayon, nasaan na si Trililing? Wala na, ninenok na. Yan na nga ba sinasabi natin? Naisahan na ho kayo, tumakbo na yun. Paano na naman kung kahit pamasahe may balik? Wala pang kain. sinusubukan naming Wala nang hinanay, ligaya at labis. Magandang dilag. Ano sabi niya? Kahit na pamasahe, ibalik nyo. Anak ng weteng. Mga sir, ma'am, pag kayo nagpunta pa sa rally, sinasabi pa sila ng pangalawang wave, pag kayo pa nagpunta dyan, pagsasampalin ko kayo dyan. Diba? Sabi ko sa inyo bayaran niya mga yan kung talagang mahal nyo talaga ang Pangulong Marcos, pupunta kayo dyan kahit walang bayad, mga sir, ma'am. Alam ko naman ang gusto nyong isigaw nasusupalpalan lang kayo talaga ng pera. Okay? Ngayon, hindi kayo nabayaran, di pumutak kayo. O sino ngayon iboboto nyo? Syempre, PDP laban na, di ba?
Déjame me rebotarte. Desde que llamaba pila oficial de ti. Ya te Ngayon, sino boboto niya? Nanggigigil ako sa inyo Basta Team Duterte, mga babayan, makakaasa kayo. Okay? Pagsasabi nila, pagka magrarally kami doon, may bayad. Kasi Duterte. Kuripot na Duterte, magbabayaran kami. Magbabayaran kami yan. Kami mga DDS, nababayaran kami dito sa panonood nyo sa amin sa YouTube. Pa konti-konting mga sentimo kada isang ads diyan, sentimo tapos iaano nyo pa, skip nyo pa. Di ba? Mas konti lang kikitain namin, pero okay lang. Yung pag-like nyo sa amin mga video, okay na sa amin 'yon. Sasabihin nyo, binabayaran kami, asa ebidensya nyo na binabayaran kami rin eh. Sasabihin mo, boy, sir, anong ebidensya mo na binayaran yung mga tanso? Di ba? Nag-Hong Kong nga sila. Ang dami mga tanso. Hindi mo gumastos sa mga pera yan Ang mga tanga itong mga tanso, nag-vlog pa kayo pupunta kayo ng Hong Kong. Mga baliw. Sasabihin nyo, hindi kayo bayaran? Tapos ngayon, sarili nyong rally, wala kayo. Ikaw, Chris Ulo, Jake Magnus, yung iba pa mga vlogger dyan. Ba't di kayo napunta sa rally nyo? Sira ulo kayo, kumikita kayo sa mga YouTube nyo, hindi kayo napunta sa rally nyo. Ako pa nagpo-promote para dumami yung mga magpunta ng tao dyan. DDS ako, pinopromote ko para dumami pa yung tao. Ay ba, lupit boy sardinas. Di ba? Nakakaawa kayo dyan eh. Tapos ngayon, may lumabas ngayon, bayaran, hindi kayo magbabayad. Bayad kayo, oy! Ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Ano yan yung umaga, Akbayan at Akbayan Youth, Akbayan Party List at ang mga magdalo. Diba? Ngayon, sino yung mga nandyan? Tanong ho natin kay Trililing. Tanong ho natin bakit merong ganyang mga ganyang ralista na nanghihingi ng pamasahe, pambayad. 1,000 pa naman yung hinihingi. Bakit hindi nyo binigyan? Ngayon, doon sa 1,000, nandun na daw lahat, pamasahe, pangkain, kayo na bahala doon. Talagang organisado kasi nagkaninukan eh. Pero ang galing mga babayan kahapon nag-live ako, hindi pa lumalabas yung issue na yan. May nakapasok dito na nagsusumbong na rito ng Frampton Novaliches. Ngayon, pumutok. Hindi siya fake news. Kasi pumutok eh. Di ba? Pumutok ang bulkan eh. Sabi ko sa inyo kayo mga kababayan, alam nyo, wala nang pupunta dyan. Susunod, wala nang pupunta dyan kasi sasabihin niya, putang ina nyo, hindi nyo kami binabayaran. Punta kami dyan, tapos mapupuntahin mo na naman kami. Hindi nyo kami binayaran nung nakaraan kahit pamasahe. Sus! Mag-rally kayo mag-isa. Kayo mga kababayan namin mga Pilipino. May magrarally na naman susunod. Babayaran kayo ng 1,000. Babawasan na naman ng mga team leader. Titirahin namin kayo sa mga vlog namin. Mga bayaran talaga kayo. Kasi hindi naman kayo babayaran. Kasi alas 12, umuwi na kayo kasi umulan, di ba? Kasalanan nyo rin yan kasi ba't kayo umuwi? Dapat basaan yan. Basa, init. Dapat andun kayo. Kami mga nagrally doon sa INC, umulan man at umaraw, mabasa kami. Basta maitago lang namin yung mga bag namin, cellphone namin, mabasa kami, okay lang. Hindi kami aalis sa pwesto. Kayo, ano ba kayo? Mga pusa? Pusa kayo? Pag kayo nabasa, nagtatakbuhan na kayo? Sus! Anak ng tepaklong ng... ano ba gusto nyo? 2,000 para kahit umulan ay hindi kayo aalis? Ang lupit talaga itong mga to no? Diba? Naing sila yung organizer, wala na, tumakbo na. Kawawa naman yung sila nanay. Naawa ko tayo real talk hindi ko kayo binubola. Naawa ko kay nanay. Kasi pinaasa ho sila Sumunod naman ng kilos protesta sa Elsie Shrine na kinabilangan ng mga miyembro ng Academe, legal experts, taong simbahan at mga militanteng grupo. Hindi lang si VP Sara kanilang punteriya, kundi pati si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa 2025 national budget. Kung ang pangalawang Pangulo, malinaw daw na dapat na-impeach. Ang Pangulo naman ay pinag-aaralan pa nila kung paano mapapanagot. Yung 2025 national yan. Baka maya-maya, Cielo Magno, dyan naman sila,
Diyan sa grupo naman na yan sila, meron naman interview yung GMA, ha? Dapat kasi, pagka nag-imbita kayo, ihanda nyo yung pambayad. Kung napangakuan ng tig-1,000, ibigay yung tig-1,000. Ang hirap po kasi dito, wala namang problema kung mambayad yung mga organizer ng mga rally-rally na yan. Wala namang problema. Nasa kanila yun, game plan nila yun, racket nila yun, kaya Ngayon, kung nagpapunta kayo dyan at pinangakuan sila, dapat bayaran nyo ho. Mali naman ho yun. Naisahan naman ho yung sila nanay. Pinangakuan ho na 1,000. Wag ganon. Kawawa naman ho sila. Pagod ho sila mga. Kaya pala sinasabi ho nila, pagka meron nung medyo masakit ang ulo. Dahil alam nila, puro senior pinapunta Marami hong ambulansya dyan sa gilid. Ano na to? Pambihira ho itong mga itong mga organizer na to. Kaya pala puro ambulansya ang ipinaligid dyan sa kung saan ginanap ang rally. Marami ho pala silang inimbitahang mga senior. Huwag ko ganon. Ma'am Shelo Magno, ha? Kung sino man hong naatasan na ibigay yung mga dapat ibigay, dapat maibigay. National budget, naniniwala tayo na ito ay refleksyon ng matinding korupsyon. Talagang prioritize na yung interest ng mga politiko. Corruption. Diyan pa nga lang sa rally nyo, may corruption na. Woo! Okay na, Sir Kamote. Ma'am, naririnig mo ba ako, ma'am? Hello, ma'am. Matinding korupsyon? Diyan pa nga lang sa rally nyo, may korupsyon na. Kawawa yung mga matatanda. Kasi naulanan sila, nagkasakit, ngayon nagrereklamo. Ngayon, kaya nyo puntahan yung mga kasama nyo na nagrally, puntahan nyo sa bahay kasi naulunan, naambunan, nagkasakit, matatanda na, kinuha nyo pa. Di ba? Anong nyo? Alam nyo, mga babayan, nakita nyo dyan yung mga party list. Kalimutan nyo dyan. Huwag nyo hong iboboto yan kasi sa kabila ng rally nila ng impeach Sara, politics po, pangangampanya ang dinulot nila dyan sa may rally. Okay? Alam nyo bakit? Kasi maraming vlogger, maraming mga may media, andun yung party list nila na nakikiisa. Di ba? Politics, politisya, ang nila doon, ginamit nila yung mga platform na yan, yung sa rally na yan, para makilala yung kanilang mga party list. At syempre, nandun si Dilima na magsasalita, na may paganong-ganon pa siya. Sumasagko yung pustiso Si Ate Dilima, sumasagko yung pustiso, mapanood ko I was for one thing, since corruption, for the Philippines, for the Saran, it's right. Woo! Alam mo, Ate Dilima, Ante Dilima, kahit maghapon ka pa magsasalita dyan sa Easter Shrine, kahit pumunta ka pa ngayon, kahit walang rally, magsalita ka doon, kumuha ka ng mic mo, hindi ka na mananalo. Ibabalik ka ng tatangdigong sa kulungan. Woy! Diba? Wala ka naman natutulong sa Pilipinas Halip na maging maayos. Parang ang balita ko, kaya ka pinalaya para ikaw yung bumanat kay BP Sara Di ba? Kasi pag di mo binatan si Vice President, ibabalik ka sa kulungan. Kaya kung salita ka dyan sa stage, na halos wala man nakikinig sa'yo, yung mga tao na kasama mo sa rally, nandun, kumakain ng fishball. Hay! Alas 12, nag-uwian na. Tapos ngayon, Ate Dilima, Ante, paano ba yan? Naniningil yung mga nagrarally dyan, bayaran nyo, oy! Anak ng weteng na nakakaawa, ang dami, Diyos ko naman. Dito pala. Ang dami ngayon pero tingnan mo naman, yung 1,000 pesos lang, pwede ka na maglagay. Okay.
Yan, naging matagumpay ang rally nitong mga grupo ni Trililing, grupo nitong si Cielo Magno, grupo ni Tambaluslos. Palakpakan! Hey! Binanggit na ho nila lahat ng pangalan, pero itong si Tambaluslos, naku, wala. Hindi ho sila kabilang sa asunto. Si BP lang at itong si Marcos Jr. Kasi nga naman, pagka nawala yan, papasok sa eksena itong si Tamba. Siya ang papalit sa dalawa. Presidente na, Vice President. Lupit, no? Sakit sa ulo. Natawa. Ang hirap ng ganito. Ang hirap ng ganito. Yung behind the scene, nagsasaksakan. Yung kay BP Sara, broad daylight, talaga binabanatan siya ng pinsan nitong si Marcos Jr. Binabanatan ho talaga. Pero ang mahirap po dito, yung pinsan mo, pagkatalikod mo, binibira. Sino ba binibira dyan? Si Marcos Jr. O kanino tauhan yung mga yan, di ba? Sino bang di nila binabanatan? Alangan nang maglakas loob itong si Chis Escudero na mag-organisa ng mga ganyang klaseng kabalbalan, di ba? Di ba? Sino nang uuluhan dyan? Sino pinuno? Sino ang promotor dyan sa kabalbalan na yan? Trililing. Trillanes. Sinong boss ni Trillanes ngayon? Tambaluslos. Yeah. Sino ang hindi binabanatan ni Cielo Magno? Tambaluslos. Kaya good luck na lang sa'yo, Marcos Jr. Patalikod kang sinasaksak ng pinsan mong bangag. At kampo ni VP Sara. Ayan o. Kita nyo naman sa larawan. Sino ho ang pinapakulong nila? Si BP at itong si Marcos Jr. Pero si Tambaluslos wala. Kasi, siya promotor dyan. Vicky, sa ngayon, Ayun na nga mga kababayan. Teka lang hanap pa ho tayo. Isa pa. Sundot pa ho tayong isa. Okay, game. Dito ho tayo kay Boy Lamas. Itong si Boy Lamas, gusto din ho natin siya tanungin. Baka nasa kanya yung pambayad doon sa mga lola na dumalo. Diyan sa ano na yan, diyan sa rally na yan. Sir, nasa inyo ho ba yung pambayad? Yung tag 1,000. Ibigay nyo ho. Tatanong tayo hindi ko sinasabing nasa kanya. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin. Pagkatapos ho nito, rekta ho tayo kay Attorney Google. Sasagutin ho niya yung isinampang ethics complaint nitong si Attorney Ferdy Topacio sa kanya. Pero mamaya na ho yun. Dito ho muna tayo kay Boy Lamas ngayon. Boy Lamas, pasok. Yung ICC, yung mga kaso laban sa mga Duterte, yung kanilang mass murder, crimes against humanity, at yung kanilang corruption. Huwag dapat kalimutan niya kahit Bago ho kayo magsalita ng korupsyon, bago ho nyo kami paandaran ng ganyan, bayaran nyo ho muna yung tig-1,000 bayaran nyo ho muna yung tig-1,000 hinila. Okay, sir. Ang lapad ng noo mo. Magbayad muna ho daw kayo. Yung sinasabi mong korupsyon, dito pa lang sa mga kababayan natin na sumama sa inyo para dumadami kayo dyan, sumisigaw, magbayad muna ho kayo. Sa itsura mo pa lang, asan ba? Sa bulsa mo? Nanggigigil ako sa iyo, magbayad ka. Puro kayo sigaw, korupsyon. Yung mga kasama nyo dyan na nagrally, hindi nyo binayaran. Ano na nangyari? Susunod kayo na lang na dilima dyan pumunta. Saka yung mga tanso vlogger, kayo na lang pumunta dyan. Susunod Huwag na kayong sasama dyan mga kababayan Dapat kung sasama pa rin kayo dyan, siyempre sama kayo. Kailangan pag alis, bayad ka agad. 1,000 ka agad. Kasi mamaya umulan na naman, hindi naman mababayaran, hindi naman kayo mapupuntahan lahat niyan. Kaya cash basis. Kayo mga kababayan dyan, sakali, nasasama pa kayo ulit dyan, cash to cash po kayo. Tulad niya, na-scam kayo. Silang sinasabi ng mga corruption, kinurap kayo. Sa EDSA pa lang, kinurap na kayo Sakit sa ulo. Hinatak pa sa rally na yan na pinangakuha ng taga-1,000. Bago nyo muna kami banatan ng korupsyon. Diyan pa nga lang sa rally, meron nang nangurako. Yung pera na dapat sana pinangako doon sa mga senior citizen na kinaladkad dyan sa visit na rally na yan, hindi nyo binibigay.
Ano to, lokohan, ganon? Yeah. Mali yan, Boy Lamas, ha? Double standard ka. Boy Kaya, Lamas, ang kaya pangit pati, na pangalan kaya mo, pati bullshit buhok ka. mo, tinatakbuhan ka na. Sa mga kasinungalingan mong yan. Tingnan mo naman tingnan nyo naman yan. Nakakalbo na lang sa mga kabalbalan niya. Ulitin ho natin. Ano daw kailangang ano daw yung mga dahilan kung bakit kailangang masibak na itong si BP. Sige. Pa-impeach siya. Pakinggan nyo itong si Boy Laman. Kaso laban sa mga Duterte, yung kanilang mass murder, crimes against humanity, at yung kanilang corruption. Huwag dapat kalimutan niya kahit pagkit 2 taon na. Wag rin ho natin kalimutan yung mga senior citizen na kinaladkad dyan sa rally na yan tapos hindi binigay yung pinangakong bayad, yung tagi-1,000. Kayo talaga, puro kayo mga kalukuhan, Boy Lamas, ha? Ito sa totoo lang, gusto kong banata to hanggang bukas ng umaga eh. Ayaw ho natin tantanan yan, sa totoo lang yan si Boy Lamas. Pag nakikita ko pagmumukha ng mama na, nabubisit tayo. Nakakalipas sa kanilang gobyerno. At malinaw na yung impunity ni Sara na sa kanyang mga piatos, loba, tempura, ay Pikon na pikon ka, sir, ha? Pikon na pikon ka, o baka gutom lang yan. Pero sa tingin ko, dito sa administrasyon na to, busog ka. Relax lang ho kayo. Pagka naupo si BP Sara, nako, lalo na ho kayong magagalit. Lalo na ho, baka atakehin kayo sa galit. Kalma lang ho kayo. Kahit ano pa mga piatos, Nova, o ano pa mang pangalan na gusto nyo pangalan dito kay BP. Ayaw sa gusto nyo, magiging presidente siya sa 2028. Siyempre! Kahit na maglupasay pa kayo sa lupa, wala kayong magagawa. Buti pa ang gawin nyo, yung mga pinangakuan na dumano dyan sa rally na yan at bigyan ng tagi-1,000, yun hong atupakin nyo. Yeah. Okay, ako naman pare ko eh. Ito, Mr. Lamas, at sa mga nandyan sa rally, mga fathers, yung mga pare katoliko. Alam ko may nanonood ng mga pare katoliko dyan, mga sir father. Please lang, sabihan nyo po itong mga organizer, yung mga sumama po sa rally na mga miyembro nyo po ng katoliko, hindi po nabayaran, okay? Maawa naman ho kayo, maghapon ho sila dyan, naulanan po, nagkasakit pa po yung iba. Tapos hindi po binayaran. Father, wala na raw magsisimba. Maraming nag-comment dito, hindi na raw sila magsisimba sa katoliko. Kasi tinawag-tawag nyo sa pagrarally, tapos pag-uwian na, sa tamang bayaran na, hindi na ho bayaran, ay, wala nang pupunta dyan. Imagine nyo mga babayan ha. Tatawag na naman sila ng rally, meron pa ng second wave. Ngayon pa lang, first wave pa lang, wala na nagbabayad. Sasama pa ba kayo? Okay, kung sakaling walang sasama, pupromote ko na naman. Sino ang maka-BBM dyan? Yung mga nagsasabi na idol nila, na best president daw si BBM, pumunta ho kayo ng walang bayad. Okay? Huwag ho kayo magrereklamo na hindi kayo mabayaran. Okay, pumunta ho kayo susunod na rally. Tapos, wala ho kami dapat na maririnig sa inyo na hindi kayo nabayaran. Okay? Dapat pupunta po kayo doon sa rally ng buo sa puso nyo na magsisigaw po kayo na ng impeach Sara na pag-uwi nyo, wala ho kayo maririnig na hindi po kayo nabayaran. Maliwanag po ba? Pero mukhang ayaw nyo po tang pupunta. Nakatulad namin, napupunta kami, nung wala kaming bayad, parang hindi nyo ho kaya. No? Alam ko, kaya hindi ho kayo makapunta dyan dahil na talagang makatatay digong kayo. Umamin ka sa amin. Umamin ka! Ha? Nagkakamali pa nga kayo sa mga sinisigaw nyo eh. Ha? Halip na impeach Sara anong sinisigaw niya? Baka Duterte! Duterte! Diba? Yan ang masama sa inyo. Nagkakamali-mali kayo ng mga pinagsisigaw nyo eh. Ngayon, iyak-iyak kayo. Huwag na ho kayo naniniwala sa mga organizer na mga about sa rally. Maniwala kayo mga kababayan. Lahat ng mga nandiyan sa mga iba-ibang mga lugar, mga sir, mga nanay, ate, kuya, wag na ho kayong sasama. Wag nyo pong ipagpalit ang 1,000
na mag-rally pa kayo sa EDSA na ang puso nyo naman kay Tatang Digong. Malinaw ba? Malinaw. Kasi babanatan na naman ulit namin kayo pag nagpunta po kayo sa rally. Tapos magre-reklamo kayo ngayon. Tapos kami magiging tagapagtanggol nyo. Ano, pinagtanggol ba kayo ng mga tanso vlogger na maibigay sa inyo yung bayad sa inyo? Di ba kami pa mga tanso, kami pa mga DDS vlogger ang nakikiusap na bayaran kayo. Okay? Ngayon, meron bang tanso vlogger na nagsabi na, sir, bayaran, Mr. Noo, bayaran nyo na po yung mga yung mga kababayan natin na mga nagpunta sa rally. Kasi napapahiya na po kami. Ginanon ba kayo ng mga tanso vlogger? Ha? Ang tanong ko sa inyo, ayun si PH update. Kami pa nagsasabi na bayaran kayo. Yung mga tanso, sinabi ba sa inyo na bayaran kayo? O, di ba? Lipat-lipat din. Ang sinasabi ko sa inyo, nakakahiya kayo eh. Yung kung sino-sinong mga binabanatan nyo. Okay? Ito lang ang malinaw dito. Ito malinaw dito. Doon sa rally, peace rally ng INC, ni isang dumalo, walang naningil ng 1,000 sa mga organizer o kung kanino man. Nagpunta sila doon, kada interview mo, nandito ako, punta ako dito para makiisa, para sumuporta sa panawagan ng pagkakaisa at kapayapaan. Diyan, pagka in-interview sila, ano sinasabi ng mga dumalo? Pinungukuha kami ng 1,000. Kasama na pagkain pamasahe. Hindi pa binigay sa amin, uwi na lang kami. Palakpakan natin sila. Kaya sinasabi ko, pagka mga tanso vlogger, hindi nyo alam na may lulusot na ganito, no? Asan na? Ano sila yan? Sir PH, update. Ano yan, yung mga tanso na yan, yung mga vlogger ni Pangulong Marcos yan? Ano yan? Hindi na yan na panonoorin yung mga ganyan na mga issue. Isa-segue na nila yan. Hindi sila magbablog about dito. Hindi mag-vlog yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga tanso kayo, mga siraulo kayo, mga pulpul kayo. Yan ang i-vlog nyo ngayon. Makiusap kayo sa mga organizer na bayaran yung taong bayan. Kami pang mismo ng mga DDS ang nakikiusap na bayaran nyo ang mga taong bayan na sumama sa inyo sa rally. Samantalang kayo, wala kayong marinig, wala kayong makita. Dahil wala kayong pakialam kasi mapapahiya kayo. Kayo naman mga hindot kayo na mga organizer, mga siraulo kayo, pag binigay ni kung sino man na nagbigay ng organizer, yung mismong may pondo dyan sa rally na yan, at kayo ang organizer ang may hawak ng pera, ibigay nyo naman sa kababayan natin. Tapos ang pinaglalaban nyo, yung mga korupsyon, ang sinasabi nyo, pinaglalaban nyo korupsyon, dyan pa lang sa EDSA, kinurap nyo na ang para sa mga taong bayan. Mga siraulo kayo. Mga baliw. Babasagin ko tong laptop ko, sige. Sino ba naman mga kababayan ng hindi maaasar dito? Biruin mo ako sa akin, DDS ako, ako dun sa mga taong bayan na nandyan. Kasi alam ko sa puso ko parang mga maka-Duterte to eh. Ito yung mga nanonood sa atin na sabi mo kasi Boy Sardinas tanggapin namin yung pera. Pero sisigaw lang kami doon, pero ang puso namin sa eleksyon, sa Tatang Digong, yung PDP laban. Sama lang kami dyan para may pambigas kami. Okay, tama pala, tama, okay. Kaso, hindi po kayo binayaran. Pasensya na po kayo. So, kaya po nagkasalita kami ni Sir PH update dito na sana magbayad naman tong mga halimaw na to, di ba? Maawa naman kayo sa mga nanay dyan, naulanan sila, nagkasakit-sakit na. Pati pamasahe. Kahit pamasahe lang, ibigay nyo! Sira ulo tong kalbo na tong tanong, nanggigigil talaga ako eh. Tigilan ko na kaya itong live ko na to kasi na-high blood na ako eh. Anak ng tipaklong eh. Kakamali sila. Hayaan nyo lang. Huwag nyo turuan. Kakamali mga kalaban eh. Kalma lang. Ngayon, ito si Boy Lamas. Kumusta? Kumusta yung rally nyo? Boy Lamas, anong balita?
Oh, balita ko, ang dami daw ang tawag dito, ang dami daw hakot. Literal, yan daw talaga ang rally na puro hakot. Pero kahit gaano karami ang hinakot nila, ayun, estimate daw nasa 500, mga nasa ganung figure yung mga dumalo dyan sa rally na yan. Ibig sabihin ko mga kababayan, yung sinasabi nilang silent majority na dadalo dyan sa January 31 rally, pambubudol na naman ho. Puta, ragis na, nabudol na naman tayo ng mga pare na to. Nabudol na naman tayo ni Dilima. Nabudol na naman tayo ni Epifanio Labrador. Walang yakang Epifanio Labrador ha. Inuna ko lang to ha, bukas ka sa akin. Epifanio Labrador ka, ayaw mo pa talagang tumigil ha. Hinahanap ka na, sige, magtago-tago ka pa dyan. Okay lang, sige. Okay lang yan. Magugulat ka na lang. Nandyan na kami sa iyong harapan, ha? Grabe, no? So, kayo mga kababayan na nanonood ngayon at sa mga manonood pa, hindi ba kayo naawa dito sa mga kababayan natin na dito is napilitan lang po sila na sumama dahil po sa 500, 650, 700 na dapat 1,000, hindi po binigay. Tamang-tama, napakagaling Sir Edgar. From Novaliches, hindi po sila sumama dahil hindi po sila nagkasundo ng organizer dahil daw po yung 650 na ibibigay sa kanila, doon pa po ibabawas yung pag-arkila po nila ng balikan ng jeep. Tepaklong, mga talaga itong mga hinayupak talaga itong mga scammer, mga tapos ipinaglalaban nyo yung kaba ng bayan. Ngayon pa lang, dyan pa lang, iilan pa lang pong mga tao nandyan. Kasama nyo dyan sa rally. More on buong Pilipinas pa. Bubudulin nyo. Dyan pa nga lang, ilang tao lang yan. Ilang libo lang kayo. Hindi ko alam kung umabot kayo ng 1,000. Binudol nyo na. Ngayon, nagpunta kayo dyan sa rally. Ilalagay nyo ang mga karatola nyo ng mga party list. Ha? Hindi kami mga tanga na iboboto pa kayo. Ginawa nyo yung mga party list dyan. Maraming vlogger dito. Para makita tayo ng mga nagbablog dyan. Makita yung mga pangalan ng mga party list natin para iboboto tayo sa dating na halalan. Mga siraulo kayo. Hindi namin kayo iboboto. Mga baliw kayo. Ha? Ngayon pa nga lang, may party list kayo dyan. Hindi nyo abunuhan, pambigay sa mga matatanda. Na sinama-sama nyo dyan, na kahit pa masahe, hindi nyo binigay. High blood talaga ako. Tama na kaya itong blood na ito, no? Tama na kaya. Walang humpay-hong paghihikayat nila sa iba't ibang mga stasyon. Diyan sa TV News 5, sa programa nitong si Manong Ted. Na-anunsyo lagi yan. Lagi yung napaplug yan. Kumbaga, lagi yung ina-advertise. Magkakaroon ng malawakang pagkilos na kung saan mananawagan ng malinis na pamahalaan itong mga grupo na to. Yung detalye talagang planchado. Pinupost nangihimok itong si Trilling, yung si Cielo Magno sa page niya. Ang dami ho mga kababayan, pero still, linangaw pa rin ho yung rally nila. Ano ibig sabihin niyan? Yan ba tinutukoy nyo ng silent majority? Naku, 500 kalahati lang kayo. Ang yayabang nyo, pag binanatan ho kasi nila yung INC rally. Kasi masyado daw pinupoliticize. Kasi hindi daw peace rally talaga yan. Yung sa inyo, anong klaseng rally yan? Mo, pre. Wala akong narinig, kundi puro galit. Buti pa naman doon sa INC rally, yung talagang pagkakaisa. Yung kapakanan ng mga kababayan nating mahihirap, yun ho ang tinutulak nila. Pero dito sa rally na to, wala tayong narinig, kundi puro kapukutan. Puro galit, walang pagkakaisa, bagkus pagkakawatak-watak ang gusto nilang mangyari sa Pilipinas. Diyan ho ba ang mga umaayon sa mga kabalbalan ng administrasyon na to? Real talk ha, lahat ng mga ginagawa nila na yan, puro balat kayo lang ho yan. Ang diwa na kanilang ginagawa dyan, para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Huwag na ho tayong maglokohan. Tesyo, pati tong si Marcos, sinisigil nila. Si Tamba nga, galing yung budget dyan sa House of Representatives, di nyo mabanat-banatan, mga walang niya kayo. Reflection!
ating bansa. Anong klaseng bansa tayo kung papayagan natin yung ganitong Hindi, anong klaseng bansa tayo kung yung mga mainstream media at yung mga analyst ko, no, mga political observer, mga bayaran. Anong klaseng bansa tayo yung mga Hindi, sandali. Anong klaseng noo ba yan? Ikaw, sir, anong klaseng noo ba yan, ha? O-orderin kita sa Shopee ng ng pilo ka lintik ka no? Ha? Eh no, hanggang batok na Anong klaseng noo ba to? Dapat yung sabihin mo, hoy! Anak ng tepaklong. Sir, dapat na sinasabi mo, anong klaseng noo ba tong meron ako? Ganun sabihin mo. Diyos ko naman. Problemado nga yung noo mo, hindi mo maayos Yung pera ng mga taong bayan na nandyan, na hindi nyo binayaran, hindi mo nga maayos, noo mo pa kaya? Ha? Noo mo nga, hindi mo maayos Sir, ang daming problema sa mundo. Mano unahin mo yung noo mo? Ha? Nasisilaw kami sa camera. Silaw na silaw. Ano ba naman tong mga taon to? Ba't ito pa naman nagsasalita na to? Bago kayo magsalita dyan sa rally na yan, dapat walang lulusot na magiging issue sa mga kasama nyo. Maawa naman kayo sa taong bayan. Charot kita Tatang Digong, nanonood Tatang Digong. Tatang Digong, ayos ba? Sabi ko sa inyo, nanonood Tatang Digong dito Tawan-tawa si Tatang Digong sa inyo. Ibig sabihin yan, mga babayan, mas marami pa rin po ang pumapanig kay Tatang Digong at kay Vice President. Biruin mo, Pangulo ng Pilipinas. Pangulo na, ito na, real talk mga babayan Pangulo ng Pilipinas na dapat susuportahan nyo sa EDSA. Nanawagan pa ang mga pare. Bakit ito lang ang pumunta? Ang pangit ng vlog ko. Nakaka-high blood yung vlog na to Kasi alam nyo mga babayan, Ma'am Lisa, Pares TV, no? Jesse Castro, Jojo Ferrer, Ma'am Touchworker, Ma'am Sorina, di ba? Kahit hindi natin kaano-ano tong mga kababayan na nakasarali, di ba? Ramdam mo yung hirap nila. Alam niyo mga babayan, napakahirap po sa rally. Kahit ihi ka na, titiisin mo yung pantog mo na hindi sumabog. Sa amin nga po sa INC rally bago ka makarating sa ihian, darating ka pa doon, pipila ka pa. Paano itong mga kababayan nito, nandiyan sa EDSA, walang ihian? Pupunta ka pa doon sa mall na alam mo naman wala kang pambayad ng pupunta ka sa mall, mag-iihi ka lang. Alam nyo naman galing ka sa rally, mag-iihi kayo doon para nakakaya sa gwardiya, di ba? Siyempre hindi bibili sa mall yan. Dahil magkano lang naman ang bayad sa kanila tapos hindi pa sila binayaran. Hindi ba? Diyos ko. Kaya kayo mga makakapanood ngayon na nandyan sa rally at mapanood mo tong si Boy Sardinas, huwag ka nang pupunta. Okay? Huwag mong ipagpalit yung kaluluwa mo na magsisigaw dun sa rally na hindi mo naman gusto. Sapul ka. Di ba? Panindigan mo naman yung yung kaluluwa mo naman, ma'am, sir. Magsisigaw mo dyan. Kung totoong mahal ng mga tao itong si BBM, dapat marami ho kayo. Imaginin mo pare na po ang mga nakiusap. Okay? Kung meron po kayong utak, meron kayong mindset. Pare na po ang nakiusap, ando na sa dilema, 16, 17, ando na to si Kalbo, yung batok, nandun na sa harapan, hindi na nga ho pinakinggan ng mga tao. Ibig sabihin nyo dyan, majority ang dating Pangulong, si Tatang Digong at si Vice President. Imaginin mo, may utak naman siguro kayo, di ba? Mga tanso vlogger nga, hindi nga sumuporta sa sa rally
kung talagang marami nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat punong-puno po ang EDSA. Hanggang Caloocan po dapat yan. Okay? Wag ho kayong maging tanga, wag ho kayong maging bobo, wag ho kayong maging bayaran. Okay? Wag nyo pong ipagpalit yung 500 sa isang buhay nyo, sa isang araw nyo sa EDSA. Okay? Ano yung kaluluwa nyo? 500 na lang para magsisigaw ka doon? Tapos ngayon hindi kayo binayaran. Tapos kami mga DDS nakikiusap na bayaran kayo. Kita nyo, kakampi pa namin kayo, hindi namin kayo iniwan. Shit. Ngayon, pagbabalik pa kayo dyan, pagtatawanan na namin kayo. Ngayon, hindi pa kami nagtatawa. Pag bumalik pa kayo dyan, pagtatawanan na namin kayo. Kaya kami rito, ako yung nagbablog, nakikiusap ako kay Kalbo, kay Trililing, na bayaran nyo naman yung mga tao nyo na nagpakahirap dyan, nagsisigaw dyan sa EDSA, na halos pumutok na ang pantog para lang makiisa dyan sa aralin na yan. Diyos ko! Tama na kaya itong vlog mo. High blood na ako eh. Hindi ba nakaka-high blood kasi eh. Oh. Upo na sa pamahalaan na to, sa bansa na to, o nagkikriticize, binabanatan lang nila yung kalaban ng administrasyon. Yun ho ang tanong doon, Boy Lamas. Boy Lamas! Anong klaseng bansa tayo kung yung mga kagaya mong political analyst kuno o political observer kuno ang binabanatan lang yung kalaban ng administrasyon. Kaya kayo na pagkakamalang bayaran eh. Di ba? Kaya kayo na pagkakamalang tauhan ni Tambaluslos eh. Di ba? Kalma lang ho kayo. Sa mga susunod na panahon talagang maglalabasan ang mga ebidensya na kung saan magtuturo sa mga kabalbalan nyo, sa mga Ako, ito talagang si Boy Lamas. Walang hiya sa atin ang harapan. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol din sa atin. Ano yung ipapamana natin sa susunod na henerasyon? Ang ipapamana natin yung tag 1,000 na dapat sana ibayad nyo doon sa mga inimbitahan na dumalo dyan sa rally na yan. Sa ayot sa gusto nyo, babalik tayo doon. Kasi sa totoo lang, ako ho, ito real talk to ha. Real talk to, Boy Lamas. Ako nahahabag ako para dito kay na madam. Dito kay na lolo't lola, dito kay na tita tito. Nahahabag ho tayo. Nagpunta sila dyan sa pagkaakalang mabibigyan sila ng pambili na. Wait. Pansinin ko naman tong isang troll ni BBM, si Mr. Densyo 19. Kasi lagi kong hinihintay talaga to eh. Sabi niya, Boy, 555. May mga prinsipyo sumama sa rally. Diyan. May prinsipyo. Prinsipyo nanonood ka ba? Hindi nga sila binayaran ng 1,000 eh. Gusto mong i-contempt kita ngayon, Mr. Densyo, Sa INC napilitan. May nakita ka nagreklamo sa INC? Mga kapatid na nagreklamo? Hindi ka kasi Iglesia ni Cristo. Gusto ko nang sabihin ng tanga eh. Pero wag na, hindi na sabihin ng tanga. Walang sapilitan. Ang Iglesia ni Cristo, sumusunod dyan talaga. Okay? At matagal, bago yan nagrally is marami pa yan na ginagawang mga pagsamba, pinapanalangin yan na maging matiwasay ang pagrarally. Hindi yan basta-basta. Inaalay yan sa Diyos. Okay? Hindi ka kasi Iglesia, Mr. Densyo 19. Mag-iglesia ka muna para alam mo. Okay? Kayo yun, magsapilitan. Kahit sa pildan nga, wala nga kayong pumunta eh. Di ba? Kahit sa pildan nga, wala nga pumunta, kukunti. Hindi pa kayo nagbayad, 1,000. Ngayon sinisigaw nyo dyan, yung mga korap, yung mga ganire. Unahin nyo muna yung mga tao dyan sa EDSA, bayaran nyo. Di ba? Yari kayong mga tanso kayo ngayon. Ngayon, walang magbablog ng mga tanso, siyempre, ng ganito. Walang magbablog niyan. Patay mali siya yan eh. Nagkaka-abuse naman sila pag mga babanatan sila ng digong yan. Di ba? Ngayon, ano na nangyari? Wala nang uulit sa mga sinasabi niyong second wave, mga siraulo kayo. Mga kababayan dyan, kung sino man pupunta sa inyong mga organizer, wag na kayo sumama. Makakatulad din kayo ng first wave na to. At kung sakali na talagang mapagmahal kayo o mahal nyo talaga ang Pangulong Bongbong Marcos, pumunta kayo kahit wala kayong bayad. Okay? Pumunta kayo doon. Papalakpakan namin kayo. Kung sakali na wala nang lulusot or wala nang may interview na sabihin,
Wala pong bayad, hindi ko yung binayaran. At walang ganun, papalakpakan namin kayo. Sana, mas marami pa po kayo. Dami-damihan nyo naman, masakit mata namin eh. Sa mga sakit mata namin eh. Kung nandun pa nga ako, baka nagpalipad pa ako ng drone, lalo pa kayo nakikita kung gaano kayo kakaunti. Diyos ko! Ng gamot. Anong ginawa nyo? Yan. Hindi binigay ng kung sino maresponsable sa pamimigay ng 1,000 dito kay na madam. Ubos na ba ang pondo para sa akap? Dapat sana namigay na lang kayo ng akap dyan para maraming magpunta, di ba? Oh. Tuloy. Payagan natin lahat ng ito. Dapat ay kulong, Tulong! at hulihin na ang mga reactor. Sir Metrix, Ang manawagan daw niya, hulihin na ang mga Duterte. Loko-loko ka ba? Baka ka na rin baboy lamas. Anong kaso? Anong kaso? O, kung may kaso, abogado ka ba? O, sampahan mo. Huwag yung ibinibida nyo yung ICC, di ba? O, ano yung kaso? Sampahan nyo muna. Bago nyo banatan ng ganyan, itong si VP Sara. Uulitin ko lang sinabi ni Sir PH na update ha. Kasuhan nyo. Sabi nyo kasi ikulong. Kasuhan nyo muna. Paano naman ikukulong yung wala namang kaso? Sira ulo ko palang noo ko eh. Sasabihin mo sa akin, ikulong si Boy Sardinas. Wala namang kaso. Paano kukulong? Mga baliw pala itong mga ito eh. Sabi, ikulong si Vice President. Kasuhan nyo muna, mga siraulo kayo. Meron bang kinulong na walang kaso? Sabihin nyo, tatandi ko mamamatay tao. Kasuhan nyo muna, magdinig-dinig muna sa kasuhan. Magdinig sa Supreme Court, magdinig-dinig sa mga kung ano. Ayun. Tigilan ko na kaya itong live na ito. Na-high blood na talaga ako eh. Nakaka-high blood to si Boy Noo eh. Noon na ito eh. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sampahan nyo muna ng kaso. Okay? Bago ka magbida-bida dyan. Talaga itong mga ito eh. Dito ho tayo mga kababayan. Rekta ho tayo dito kay Dito ho tayo kay Dan Fernandez. Sa mga nakakamiss dito kay Mang Dan. Why? Dan Fernandez. Pakinggan natin ito mga kababayan. The representative of Santa Rosa, Laguna and co-chairman of Quadcom, Congress Let's finish the Congressman Dan Fernandez. Good morning, Congressman Dan. Ayun. Hi, good morning, Karen, and to all your televiewers. Thank you for your time today. Congressman Dan, can you tell us about the ethics complaint filed by Attorney Ferdinand Topacio against you? Well, actually, I'm still waiting for the copy of the complaint, and I'll be going to the office siguro by Monday, and I'll try to see what is the content. Pero alam mo ano yun Karen, it's more of a distraction Yan ang totoong makukulong. Oy, Boy Noo. Itong si Boy Noo to, pag nakita ko to sa EDSA, bibigyan ko talaga to ng ng piluka eh. Sir Noo, ayusin mo muna yung noo mo. Okay, bago mo ayusin o tutulong ka sa bansang Pilipinas, ayusin mo muna yung noo mo. Okay? Nakakahiya kasi sa harap ka sa mga vlogger. Yung noo mo habot hanggang batok. Tapos yung ayusin sa mga bayaran, sa mga nagrally, sa mga kababayan natin, hindi nyo naayos. Dami nagreklamo. Diyos ko naman, kinawawa nyo yung mga taong bayan, inabutan pa kayo ng ulan. Mga matatanda pa sila, tapos siyempre mahihina na yung mga baga. Mahina na yung mga immune system. Di ba magkakasakit yan? Tapos hindi nyo binayaran, kahit pamasahin lang, wala. Diyos ko. Ngayon, pag may sumama pa sa second wave, pag may sumama pa sa second wave, mas malala pa sabihin namin sa inyo. Magpasalamat kayo mga sir, ma'am, no? Siguro mapapanood nila yung mga vlog namin, mga DDS, na mahiya naman kayo, nabayaran nyo yung mga hindi nabayaran dyan sa EDSA. Naghirap po sila, na dapat nagtrabaho po sila, kung sa sila nagtrabaho, sumama po sila sa inyo dyan sa EDSA, para sumigaw ng walang kakwenta-kwenta, nagtiis sila kahit makatatandigong sila, pero sa kawalan ng hanap buhay o kawalan ng bigas, sumama po dyan kahit ang puso po nila ay makatatagdigong. Okay? So bayaran nyo pa rin po sila. So maraming nagko-comment dito na
dahil lang sa bigas, Sir Boy. Kahit alam mo naman na makatatangdikong kami, sasama kami kasi sayang man yung 500 or 700. Sayang man pambili ng bigas doon. Pero Sir Boy, ang iboboto namin, siyempre, yung pinag-usapan natin. Sasama kami. Di ba? Lupit. Woo! Di ba? So, okay na yan. Wala natin panoorin ito si Dan Fernandez. At kalahating oras na rin po pala ako. Kasi na-high blood po kasi ako eh. Nakikita ko yung mga babae natin dito na hindi binayaran. Tapos, nalaman ko pa. Di ba? Madami sila. Di ba? Tapos matatandang babae pa na mga hindi nabayaran. Mga tatay na mga kahit pamasahe man lang daw sana. Kaya nga siguro hindi sila binayaran kasi umulan. Nag-alisan sila. Siyempre, tatakbo ka. Biro mo ang init-init. Tapos maulanan ka, siyempre sino ba naman tatakbo? Matanda na ho yan, matatanda, mas madaling makaano ng sakit. Dinaasar yung mga organizer. Kaya siguro hindi binayaran dahil hindi mo naman tapos yung oras, per oras siguro sila. So, yun. Di ba? Yan po nakakasakit. So, yung mga tanso vlogger yan, magpaliwanag kayo dito sa ating vlog ngayon. Basta bagay, mga ano naman kayo, mga bulag. Ang alam niyo naman kasi mga fake news, lalong-lalo si Chris Ulo, kung ano-ano yung mga pinifake news para magkaroon ng views. Di ba? Diyos ko. Yan. Sama pa ulit kayo sa second wave. Mr. Densyo 19, no? Ikaw, sumama ka na sa second wave dito. Ako magbabayad sa iyo ng 1,000, Mr. Densyo. Densyo, gusto mo, tawagan mo ako sa page. Sasabihin mo, ako, sige, Boy Sardinas. Ako si Mr. Densyo 19. Sige, babayaran kita ng 1,000. Hindi kita kukupitan. Hindi tulad ng mga organizer nyo, 550, 650. Sumama ka doon, bigyan kita 1,000 para legit naman na mababayaran ka, hindi ako kukupit. Sarili kong pera yon. Pumunta ka lang doon. Para malaman mo kung gaano kahirap mag-rally sa EDSA or saan kayo magrarally. Tignan mo kung nandun ka sa may bandang dulo, tignan mo kung gaano sumabog ang panubigan mo. Kung wala kang maihian, iihi ka kung saan-saan. Hindi nyo kaya yung disiplina ng Iglesia ni Cristo. Okay? Hindi nyo yung kakayanin. Yung sasabihin nyo, sapilitan, walang sapilitan sa Iglesia. Talagang tungkulin talaga namin yan. Na makiisa, at yan ang hindi nyo kakayanin talaga. Kayong mga Katoliko. Huwag kayong masaktan ng loob sa akin. Sa totoo lang, kahit sa totoong buhay, hindi nyo kaya yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kahit sabihin nyo, sumbong nyo pa ako sa mga pare. Ngayon pa nga lang, nasubukan na kayo ng mga pare. Ngayon, kayo nga, mga miyembro ng Katoliko, hindi nyo nga sinunod yung mga pare nyo Di ba? Kung talagang kayo sa inyong religion, sana kahit wala kayong bayad dyan sa EDSA, punta kayo. Di ba? Hindi yung ganyan. Nakakakita kami ng mga hindi binabayaran, nagrereklamo. Binabayaran nyo pala, makatatangdigong Siyempre, kahirapan ng buhay, tatanggapin yan, pero bayaran nyo naman. Di ba? Nandun ako maghapon, dami kaya namin. Doon may prinsipyo bawal absent doon sa INC rally. Itiwalag, di ba? Fake news ka na naman. Ang dami nyo. Mamaya, pakitaan kita ng vlog ng kapatid dyan. Madami ka, nandun ka sa may gitna Ipakita ko sa iyo yun. Kasi wala na akong oras. Ipakita ko sa iyo yung isang vlog doon ng kapatid. Kitang-kita kayo magmula dulo hanggang harapan. Diyos ko po, wala pa kayong 5,000. Buong Pilipinas 5,000? Wala nga kayo, hindi nga kayo nagrally sa Luzon, Visayas, saka sa Mindanao. Kaya Mr. Densyo, Mr. Trolls, wag ako, okay? Wag kang maging bulag, wag kayong maging tanga. Okay? Tanga ka na nga, magiging tanga ka pa. Diyos ko naman. Iko-contempt kita Pasalamat ka, wala akong pulis dito, wala akong mga aso dito, iko-contempt talaga kita. Di ba, Ma'am Lisa, So, okay mga babae, hanggang na lang tong ating siya mo na yung si Dan Fernandez na makukulong na rin yan Okay na muna yun. At least dito sa vlog natin, pinakita po namin sa inyo ni Sir PH Update kung gano'ng katalaga yung corruption sa rally. Rally pa lang, corruption na. Di ba? Don't forget to subscribe, Mr. PH Update ha. Tropa natin yan. Sana makuha niya na sa dating na eleksyon yung 1 million subscribers na. So, thank you po mga babayan ha.
So, maraming salamat po sa suporta. It's me, your neighborhood boy Sardinas. Thank you and God bless every day. See you soon. Tomorrow again. Love you and bye-bye. Thank you. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.